sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refuse to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin kung ito na yung sinabi ni yung taga La Union, yung bulbul sarado na yung bulbul sarado yung mukha na congressman na may mga ganun binabanatan. Yung nga naman si Inday Sara umattend dyan sa hearing pinaliwanag niya yung kanyang side, binuli-buli niyo siya, di tapos na. maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So di ba? Natatandaan niyo nung kinulong nila si attorney yung BFF nito. Di ba? Sumumpa siya doon. Sabi nga magpapa-drug test na sila Suarez. Tagi rin yan, hindi pa rin nagpa-drug test yung mga kupal. Pag nag-take daw siya ng oath, magpapa-drug test daw sila. Ang putang ina niyan, nag-take na ng oath, nanalo na sila ulit. Bilang mga congressman, putang ina, hindi pa sila nagpapa-drug test. So sinong hindi nag-a-adhere sa kanilang mga sinumpaan? Kayo yung mga kawatan talaga. Walang hiya kayo. So nagsumpa siya doon. Hindi siya tinanong kahit isang beses tungkol doon sa confidential funds niya. Hindi ba? Tapos ngayon magsasalita sila, hindi niya sinasagot. Mga bopols talaga I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa commission. Wala talaga, kaya nga sinama yung kanyang pagtitreten daw, pag yung death threat niya daw sa sa first family. Kaya kung ano-anong pinaglala yung kanyang yung kanya daw ugali, demeanor. Kaya nga malabnaw yung impeachment yung articles of impeachment. Kaya nga sabi ni Inday, tara. Putang ina, puro grade 1 yung kalaban natin Ang lalaki natin sa basketball yung laban, tapos puro grade 1 yung kalaban natin. Puti ragis yan. Kawawa sa atin yung mga yan. Kaya nga siya okay sa kanya Kaya mo si Chua, hindi naman maipinta yung muka. Nung pinroklama, hindi na maipinta yung muka. Baka nga mas gusto pa ni Chua matalo Kasi pag natalo siya, hindi siya harap sa impeachment, hindi siya mapapahiya. Pag nanalo siya, tapos humarap siya sa impeachment, tapos binalarubal siya noong mga senador doon sa impeachment court, di nga siya, mapapahiya pa siya. Baka sa susunod, pag natalo siya, hindi na talaga siya manalo ever. On audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Kaya nga, diba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Diba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress.
meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Ginata? So, hindi na sila mahumad din. Hindi na sila mahumad because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. This is the At mamamatay. Yaang pangarap ni Martin Romualdez at ni Erwin Tulfo sa 2028 kung mapapalitan si Martin Romualdez as a speaker, as the Speaker of the House itong 20th Congress. Kaya they will use all their might and power to keep the speakership and to buy as many people as they can para dyan sa kanilang pangarap sa 2028, which, sabi ko nga, Martin Romualdez, wag mo nang ituloy. You are not loved. Kung si Bongbong Marcos nga, nahihirapan na yung taong mahalin, ikaw pa kaya? Unless, ibisto mo lahat ng kabulastugan ng pinsan mo, and vice versa, si Marcos, ibisto niya lahat ng kabulastugan mo, magsuntukan kayong dalawa, siguro baka dyan matutuwa mga tao sa inyo, bahagya, but not enough for you to win an election, a fair election on 2028. And even if VP Sara will not run, somebody else will. Sabi ko nga sa iyo if VP Leni Robredo runs for office, ikaw ang kalaban, Leni Robredo wins. Even if Pacquiao run for president, dalawa lang kayo maglaban, you will not win. Mas pipiliin pa nilang maging presidente si Pacquiao kaysa sa'yo. So, I hope that this serves as a wake-up call na talagang wala kang kapag-asa. So, you still have your last term as a congressman. Gumawa ka na ng mabuti sa kapwa mo, sir. Oo, total naman, nasa iyo na lahat ng pera. Kung gusto mo kapangyarihan, bulin mo lahat ng mga mutant sa X-Men. Oo, total, ang dami-dami mo naman pera. Bilhin mo yung mga nasa Fantastic Four para ipagtanggol ka o lahat ng gusto mo gawin nila. Pero hindi na magkakaroon ng any Romualdez or Marcos sa isang malinis na eleksyon. And the reason why gusto nating ayusin itong nangyaring eleksyon na ito ngayong 2025 is para sa 2028 yung talagang halal ng taong bayan yung manalo. Hindi yung inilagay sa pwesto ng mga kayamanan ninyo. Impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot na ano pa naman ako makakasagot, December of 2026. So by that time siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. These individuals are desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Shit, ang bigat mo. They are desperate for cash, cocaine, and champagne. Yun lang naman ang gusto nila Power, money, bisyo, at saka party. And ito yung iniiwasan nila na ma-encounter sa Senate inquiry. Kaya nga wala na talaga to. O sabi ko nga, pag nakikita ko yung mga vlog ng mga vloggers na wala na. Wala na silang lisigla. Wala na silang talino. Wala pa silang mga sigla. So, better luck next time. Gawa ulit kayo ng bagong issue. For now, nagpe-prepare na kami para sa victory party ng mga pagbabalik ng mga Duterte sa 2028.
Kasi parang tinanggap na nila sila Haydarian, sila Mark Santos. Lahat sila puros mga puros mga parang umaano na, yung nagko-concede na sila at tinatanggap na nila yung possibility ng return ng mga Duterte to power. Ayun, so sorry na lang, sabi ko nga sa inyo, kapag ka nasa tama ka, hindi ka nila kayang maliin. And ito na yung palaban na Inday Sara. Ito na yung Inday Sara na sinasabi kong ini-embrace niya na yung fact that she can be and she will be president someday. So itong mga kumag, isa-isa na magpupulasan yan parang mga daga. Tas magpapalit na yan ng costume, magiging na yan mga pro Duterte ulit. Kaya abangan natin yung mga congressman, lalong-lalo na yung mga pumirma kay VP Sara. Lahat ng mga yan, meron pong listahan si VP Sara niyan. So pag naging presidente siya, good luck. Sana mga private person kayo at sana wala kayong ninakaw sa gobyerno dahil hahabulin kayo niyan. And maraming salamat, Bongbong Marcos, dahil ipinakita mo kung ano talagang lahi ninyo. So dahil sa ipinakita mong katraidoran sa bayang Pilipinas, ikaw na yung huling-huli sa lahi mo na makakatungtong sa national position. Especially dyan sa Malacanang. Di ba? Ganito magpa-interview, hindi katulad ng interview nyo malamya. Tanginan yan. Dalawang aso nag-usap. Dalawang magkasapakat, nag-usap, pucha yan, talaga naman, maghihimasan yan. Buti nga, hindi sinuklayan ni Katunying, si Bongbong Marcos. Anyways, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit